Muna sa atong ibasa karon matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, kung wala na ang tanan nga gipiyal sa ato matubang na ta sa iya. Amen. Muning steward or managers itang tanan sa atong Ginoong Dios. Kini chapter 16, ang context kita niya ay chapter 15 kung saan makita nato ang evangelism na gipakita sa atong Ginoong Jesucristo, the lost sheep 100 na walang isa, 99 ang nabilit, gibiyaan niya ang 99 nga mga tupan niya o ipangita niya ang usa ka kabuok na sheep. Pagkakita niya, malipayo na yung naghudyaka sila dahil nakita ang nawala na hibalik sa iya sa Ginoo. Sumunod na yun ang lost coins na nawala gihapon, nawani, nagipangsigigan git pag-ayo para makita. Ang nakita niya, naghudyakan, usap sila. Muna kumawad ang ganit ang kwarta, panilhiglan mo para makita. So, pagkawala yon ang prodigal son. So, din sa prodigal son, makita nato nga gihapon, nawala gihapon. Mibalik ang prodigal son. Nagbasol siya, nagrepent siya sa iyang nabuhat. O gihapon, naghudyaka gihapon, matod pa sa iyang amahan, namatay ang imong igsoon. So, nabanaw siya, maghudyaka kita. So, muna pag-abot sa chapter 16, din nagipakita sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo, paano maabot ang mga nangawala. Amen? Paano sila maabot? Ginamit ang atong money, atong talent, o tanan nga aniya kanato nga gihatag sa atong amahan. Nga gamitin nato kini para ang atong maabot sa atong influensya, sa atong bilang steward sa atong aniya kanato, mahimo natong higala pag-abot o mahimong madala nato dito sa langit o for sure sila ang unang mutagpo sa ato pag-abot nato sa langit. Amen? So muna ang kuan, muna dayon ni ang tawagan the corrupt steward. Pagkahuman ani na gamay na kuan, tapos dito dayon sa Lazarus and the rich man. Kaya niyang abutin dahil mayaman siya, siya ay luxury ang kinabuhit niya kada adlaw, pero ang nanginahanglan na maabot niya dapat, wala niya, giniglig niya, ibaliwala niya, munang napunta intan siya sa impyerno. Munang nga wise use of wealth nga gihatag ka nato para ang mga nawala, maabot nato. Amen? Kay kanang mga wealth nato, kanang mga kwarta nato, maabot ang adlaw, bisan nga atong kusog, bisan nga atong tingo, humina na. Ang atong pangtingin, dinig, medyo bungol-bungol na. Ang mga senior, mga bungol-bungol na. Ako talaga bungol ng senior, no? Ipuraan na siguro ko. Sabas sa dulungan. Wala na, hina ng kusog. Hina ng production. May gani kay aptik pa ko karoon. Hina ng pangwarta. O padulong na sa pagatubang sa Ginoo. Tanan-taana. Usahay, labi na sa mga kabataan, dili nila kakahuna-hunaan, wala sila seriousness sa pagtanaw nga moabot gid siya sa pag-atubang sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, even your careless word, you will give me an account. Amen? So wala kitay lusot yun. Kaya ipahibalo na daan sa atong Ginoong Jesucristo. Luke 15 is a parable sa mga nawala o nakabalik sa Ginoo. The lost sheep, Luke chapter 15 verse 7. The lost coin, Luke chapter 15 verses 8 to 10. And the prodigal son, 15, 11, 32. Sa pagbalik nila sa Ginoo, joy in heaven ang nahitabo. Hudyaka sa langit. Gani, dili lang sa langit. Pinakita kita sa Ginoo sa langit ang grabing hudyaka. Mismo ang nag-share o nag-abot ni hiningkuan, ang nag-abot sa nawala o nang lamig pa, ay adunang yapoy siya kalipay sa kaluwasan nga nahihimo siyang channel of blessing. Murang na iba ko din first time lang naka-attend na na sa wala atos gawas sa likod ni Jumel. Bro, wini-welcome ka namo sa Morning Boss Christian Fellowship sa Buluhaton sa Ginoo.
Ay, bro, wini-welcome ka na mo sa Burning Ghost Christian. First time lang, no? First time lang. So, palakpakan nato yung kinabuhi para sa Ginoo. Kahapon ang pinakausap niya sa silong kahapon, gagawin. Mag-asawa siguro to, taga-Sambuanga daw sila, nangutana sa akon. Kung anaaga ng Burning Christian na si Panas taas. Gabi. Siya na, sumlitir daw siya sa una. Pero wala na nakasimba, dugay-dugay na. Ikaw na, welcome ka, wala mong karon. Wala mong kanon. So, base sa sunod, kaya din naman daw sila sa para. Sumunaan ha? Luke chapter 15 verses 11 to 32, sa pagbalik nila sa Ginoo, joy in heaven ang nahitabo. So, sa Luke 16, ang mga pamaagi kung paano maibalik sa Ginoo ang mga nawala. Matod pa sa Ginoo Jesucristo, use worldly wealth, kining atong kwarta nga kalibutanon, matod pa sa Ginoo, nganong kalibutanon man dahil ang kwarta daghang kay promises nga gihatag, nga gi-claim labi na sa mga tao nga wala sa Ginoo. Abi nila nga ang kalipay na sa kwarta, ang tanan mapalit sa kwarta, pero dili gyud ba tabo. Sumunang giingon sa Ginoo, worldly wealth. Use worldly wealth, kalibutanong kayamanan, to make friends. Tapos good stewardship ang panani. Luke 16:1 to 15. And help your needy neighbors, Lazarus and the rich man. Ito nga akong giingong kanila na nagkinahanglan siya dahil walang-wala siya material kayang-kaya sa sapian nga mapaubsan ang iyang mga problema, pero giniglig niya kini, ibaliwala niya kini, busa misangpot siya sa impyerno. Amen? O sige. Luke 16 verses 1 to 2. Atong makita din nga ang manager was accused of doing wrong. Katandaan nato, kitang tanan ay mga manager sa harapan sa Ginoo. Adan and Eve, pagkatapos of create sa atong Ginoong Diyos kay Adan and Eve, gibutang sila sa Garden of Eden. Unsay gingon dito sa Ginoo, para sila ang mag-manage sa creation sa Ginoo sa Garden of Eden. Dili sila ang tag-iya, mag-manage lamang sila. Kita, mga manager, ang tanan sa ato, apil lang atong mga anak ay kipiya lamang kini sa Ginoo kanato, pero dili kina sa ato. Magamit nato ni labi na sa kapulihan sa atong Ginoong Dios. So, matod pa sa verse 1, Jesus also said to the disciples, there was a rich man had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions. And he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager. So, dili na ang accounting. Nung may bawaan sa Ginoo, nung may bawaan sa master ni manager, ang accusation, iyan na yung ikuan ang iyang ang manager. So kung makita nato din sa mga sumusunod pagyod, guilty kini nga manager. Nga naman, wala siya mag-reason out. Inamin niya nga kuan, nag-discarte na dahil siya nga, unsabay akong angay nga buhaton. Nga dili ko kayang mag-labor, hard labor sa kuan. Buhat og kanal, dahil dig sa yuta. Tapos, magpakilimos. Lisod ba yan ang magpakilimos na trabaho, no? Lisod ba yan kay... Trabaho, bakit ba yan ang magpakilimos? Ulaw kayo ba yan? Nagwatuhan mo ng kaulaw. Init po usahay. Lisod ang magpakilimos na trabaho. Trabaho sa siya. Matag na sa ko ang dili kaya niya magpakilimos dahil maulaw siya. So, muna ang sitwasyon. Muna ang kulagway niining ang manager, niining ang piniyalan. Unsa ba ang steward? Unang-una, ang steward ay ito. Ang steward mao ang gamanage sa dili iyang katigayunan o usa ka piniyalan. Ang mga batanon o ang mga kabalon sa piniyalan. Sa English sa piniyalan?
Entrusted. Gi-entrust sa iya. Dili iya pero gi-entrust lang. Sinaligan. Sinaligan sa kapdangan sa uban. Dili siya ang tagiya pero he has the privilege nga mo enjoy o magamit niya kini for the profit of the owner nga anakan niya. So, dili lamang sa iya para mo profit usab ang tag-iya ni ini. So, muna kita nga naa ang gihatagan kita sa atong Ginoong Dios aniya ka nato ang tanan o isa na nini nga reason para makatabang sa palambo sa iyang buluhaton. Amen? Amen. Moabot ang adlaw nga mohatag ang matag-usa ka nato og accounting sa atong Ginoong Dios. Madali man gini og madugay moabot gayon. Maliban lang kung moabotan ta sa rapture, nabuhi pa kita og di na kita makatilaw og kamatayong physical dahil naabutan sa rapture. Pero kung dili, doon nag-accounting. Matod pa sa 2 Corinthians 5:10, ang tawag niini ay Bema Judgment. Kung sa panang Bema Judgment, mauni ang judgment sa mga Kristohanon. Ang i-judge niini ay dili sa langit o sa impyerno dahil mga Kristohanon ang i-judge niini. Kung dili, makadawat ba sila og regalo o mabawasan ba sila ang ilang regalo. Tagawalis na lang dito sa langit kay daghang buluyagon nga binuhatan niya gibuhat umaayo gyud pag-abot niya sa langit. Matod pa dinhi sa verse 10, for we must, sabi ni Apostle Paul siya mismo, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Kung unsa ang iyang binuhatan sa iyang physical nga lawas, whether good or evil or bad, dunay judgment sa atong Ginoo sa matag usa kanato. Muna nga makita nato dinhi nga kini nga manager giseryoso niya. Giseryoso niya ang iyang kahimtang. Daghan kanato bisag mga Kristohanon wala giseryoso, di nato kay seryoso ang pag-atubang nato sa Ginoo. Dahil natabunan nga ang mentalidad nga usahay love ang nature sa Ginoo. Dawatong gikon niya bisag unsay akong buhaton. Mali na nga mindset. Puno sa gugma ang Ginoo, pero gihulagay usab sa Ginoo nga judge siya o consuming fire pa siya sa iyang mga kaaway. Amen? Muna nga dili magsalig ang sa Kristohanon nga gugma nga tinuod na dahil giluwas ipakamatyan kita sa Ginoo, pero after that nga madawat nato ang kaluwasan, unsay response nato, kinahanglan nga dili nato ipako udlo ang Ginoo sa krus sa Kalbaryo pinaagi sa pagbuhat sa tulibagbag nga buluhaton nga dili angayan buhaton sa mga Kristohanon. Pakasalamat ta. Pero naay usay nga intentional na ang kasalanan dahil una-una nato nga i-justify ta sa Ginoo dahil gugma ang Ginoo, mali nga mindset. Amen? Amen. Bantayan ginato na. Matod pa din he has i-judge kita, mo receive kita sa unsa man whether good or evil nga atong ginabuhat. Nakita man kini wala sa atong sa uban. Pero nakita gid sa Ginoo. So sa verse 3 to 4, the corrupt manager act the reality sa iyang situation o giplano dayon niya ang iyang future. Sa atong mga Kristohanon, ano sa mga atong plano? Nga sa pag-atubang nato sa Ginoo, madawatan nato ang Ginoo nga makaingon nga well done, good and faithful servant. Unsa ba atong plano? Basig nakalimtan na nato nga matubang ta sa iya. Ay na dayon pag naanata sa bingit na sa kamatayan, ay na dayon ta mataranta. Kadalasan ingon niya ana. Amen? Kadalasan na hapit na mamatay mo ingon din sila nga tagaan lugwan yan paunta ko sa Ginoo kay magkuan tinudanay naging ko siya. Ibig sabihin walang din siya magtinudanay. Amen? So muna nga kini dili nato masaway ang kuan ang kanang corrupt na steward dahil nagplano din siya. May ba na ipawan niya nga muatubang gid siya sa Ginoo mo nang giplano na dahil niya. Ang muatubang gid siya sa iyang master pero mo nang reason na unsa man ang nasa iya gigamit niya para sa iyang future. Mo nang diskarte lang sa kuan
nagihalintulad lang ni sa kitang mga Kristohano nga dapat magplano ta sa panahon nga moatubang nato sa Ginoo. Karon pa lang ang unsa may nasa ato gamito nato para pag atubang nato sa Ginoo. Good at well done, good and faithful servant yun ang madungog nato sa Ginoo. Kay lisod kayo natong basig i-justify nato atong kaugalingon nga dili man dai mao. Sumuna nga moton pa sa 3 to 4, and the manager said to himself, gignan niya yung kagalingon, what shall I do in relation sa accounting nga pag-atubang niya sa iyang master? What shall I do since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do, so that when I am removed from the management, people may receive me into their houses. So, seryoso ninikurap nga manager ang iyang sitwasyon. Munang nagingon din ang Ginoo nga mas mga wise pa ang kalibutan ng mga tao kaysa mga tao nga nasunod sa gingharian. Nga naman, ibaliwala nila ang pag-atubang sa Ginoo. This word is guilty nga wala niya gamita ang mga butang nga gipiyal kanya para sa iyang master, kung dili sa iyang kaugalingon lamang. O wala usab siya maguna-una nga i-justify siya kung mag-reason out about sa accusation or kaluyan baka siya. Naningkamot siya. The manager nyo nga mo atubang kayo siya sa iyang master and he took it seriously. Matod ko pa kanina, wala siya magkunwari nga dili siya matubang sa iyang master o tungod nini, he took advantage his present situation to arrange his future life. Muna nga, mintras kusgan pata, manong sige na ko ginong kanina, sa una nga, ang Ginoo, wala kayo, manang ang Ginoo wala kayo nagkuan sa salin-salin pa. Mintras mga kusgan pata ang ato kusog ihatag nato sa Ginoo. Muna nga ang mga batanon, mintras batanon pa sila, dako pa sila agi, ihatag itila sa Ginoo. Amen? May ilang kuan magtinudanay gid sila. Si Kate ay na-stalling sa Facebook nung sige no. Dagan tayo nag-comment yan nga, super ako ang inisikito. Pero ang tinuod kitang tanan, kung normal nag-isip na to ang pulong sa Ginoo, walay superhero sa Christian. Amen? Ang problema, kay muratag, ko ang ganang, ang atong pagtuo, dili na to gagaisir sa uban. Munang pag nagani nag-share ang atong tanaw, superhero. Dili man dapat dahil kita mong tanan nagsugo anak. Amen? Unsa ba ang ihatag sa ato sa Ginoo? Ang maayong mga tingog para pag-share pa lang tao dali na dahil siya dahil pag tingog ko wala makuha sa orlog sa tingog na lang. Nandali na dahil siya. Pero kung dili mo'y pagawas ang imong tingog, gilubong mo ang gift sa Ginoo nga gihatag sa imo. Amen? Gilubong mo. Gibaliwala mo. Munang ingon din ang Ginoo nga, you wicked, slothful, wicked servant. Nga nung wala mo man, i-trade ang akong gihatag kanimo, di mitubo unta ako. Kung nakashare ka, nakonvert to, di tubo to sa ako. Amen? Sumuna nga, dapat kitang tanan. Kitang tanan, i-share na to ang atong pagtuo, testimony sa atong pagtuo, sa atong kaugalingon. Dahil nung nagtinudanay ta, nagtuo na ta sa Ginoo, na-transform ang atong pagkatao dahil gisunod na to siya. Pero kung wala transformation, wala tayong share. Amen? Wala tayong share kung wala transformation. Nga naman, maura man yapon na may kalainan. So magduda ta. Kining wala mag-share sa pulong sa Ginoo, basig wala sila matransform. Basig wala pa sila makadawat sa Ginoo. Kaya wala man sila mag-share. Wala man i-share. Ang kuwan sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, kung moabot ang
Espiritu Santo sa Acts chapter sa Acts or sa tumoy sa gospel, matupad siya sa iyang mga disciples, kung moabot ang Espiritu Santo, He will empower you. Paano kayo nga nang empower ka man? To be my witness. To Jerusalem, to Samaria, to Judea, and to the uttermost of the earth. Empowerment ang gihatag sa Espiritu Santo para mahimo mga Kristohanon ang dili pa Kristohanon. Amen? Paano nga empowerment na? To witness sa atong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, kauban ng kinabuhi ang gospel sa atong Ginoong Jesucristo para mutuo sab sila. Muna, wala yung superhero sa mga Kristohanon. Kaya kung na yung superhero, ang mga pastor lang, ang mga superhero. Dahil sila sige ka share, sila sige ka kuan. Pero, pastor ka man, o unsa mga bago ka mga Kristohanon, kininong bago mga Kristohanon, aso-asugin na sila. Pero lisod ba yung pag-maintain? Amen? Kinahanglan nga, dahil maninibago ka tayong Kristohanon ka, dati bisyoso ka, mo transfer ka sa walang bisyo. Ang imong mga barkada, to apalit ito, medyo mabiyaan mo na imong mga barkada dahil kuwan ka magyasi, sandurot ka pagyapon sa ila. Friends lang yapon, pero dili naging pare sa una, na sandurot yun. So, mubalin ka, mo nagingon sa atong Ginoo nga, from darkness to a marvelous light. So, lisod, i-maintain mo na dayon. I-maintain mo na dayon ang values nga wala sa una. Ang values nga naa sa atong Ginoong Jesucristo. Munang i-maintain mo na dayon. So, lisod ba ya? Muna nga, pagkadawat sa kadalasan gid pagkadawat sa bagong Kristohanon sa teaching nun mituon na din siya, muaso-aso din siya. Tapos hinay-hinay na din kayo dahil manibago na, hinay-hinay na dayon. Pero daghan nga kuan gyud. May studyhan man nimo pag kung unsaon dayon nga makuan mo na gid ang bagong kinabuhi. Amen. Muna ang testimony nako sa una dahil gikan pas Cagayan pa Ingles Manila ay muinom gi ko gyud. Naman sluloy o, naman sinumiyo mga saksi mo na, manginginom ikaw nga ako ang yun. Ang akong magwang, kinamagwangan na mo, sa usa ka simana mo, nagkaduhagin mo inom ato. Kami na duha, dito sa balay, wala mas nung rodi, kaya kung nas nung rodi, makapil kis nung rodi. Dito sa ilay mo ni, palitay nag-upat ka beer. Usay madugangan pa. Mato ko sila, kay sige nga naman, palitin siya po sa upat na beer. Matugangan pa. Tapos pagkahuman atuan, nakat na to, kaya napurnagin naman ko. Siran ko dahil siya, dahil bago pa man, aso-aso pa man, siran ko dahil siya sa mga idolatry. Sa mga Virgin Mary nga estatwa niya, lalis dahil may. Nang malagi na nga, pag bago ka pa lang, isir mo dahil nga wala makay ko ang kumunsaon, ang buhay nga makuan, medyo, pag yun, magkasumpaki dahil mo. Nakay magwang man lagi wang may ban igsoon man murag isang lalis kan naghihapon. So muna mga igsoon, share kita sa pulong sa Ginoo para magkaguliyang sa kalipay ang kalangitan. Ang problema karon sa atong generation kay majority sa mga tao, even Christians, live dreaming that God will receive them because of His love nature. Ang gihulat ko sa Ginoo, just God ang Ginoo mo kuangin siya, mo panis kay siya, even matupad niya sa 10 Commandments nga ang mugamit siya ang ngalan nga sa walang kabuluhan, iya ipanis. Kana lang inana ha? Kana lang inana. Unsa paghak sa mga kuan pagyod, uban kapag yun nga kuan. Muna nga, di kinate kuan nga gugma ang Ginoo, i-justify ko sa Ginoo dahil gipakamatyan ko niya, tinuod gipakamatyan niya. Na ay grabe grasya kada adlaw, pero kung nasabtan mo ba muna tapos tulipagpag ka lang yapon sa Ginoo, ambot lang. Munang sige ko gingon nga walay tsamba-tsamba, kinahanglan gyud nga di ta magtsamba-tsamba. They intentionally disregard the Bema judgment kung saan i-judge kita sa atong mga binuhatan, maayo man kini or daotan. Hebrews chapter 10 verse 30. For we know Him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, so yung na Ginoo nga siya ang manimalos. Siya ang mubalos.
Tapos, the Lord will judge His people. Kita ang mga Kristohanong ang unang i-judge atong Ginoong Diyos. Kuwansan na ni Apostol Peter na kung i-judge niya ang panimalay sa Diyos, kita ang mga Kristohanon unsa pagkaha ang wala sa panimalay sa Diyos. Amen? So, mu-judge kita ang Ginoo. Sige na ito kabasa. Kung ikahiya mo ako nining evil generation sa atubangan sa akong amahan, ikahiya ko sa ikaw. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ano man, because He is a consuming fire. Unang, kung bulahan ta dahil ang atong logo, nagkalayo na ang dili ng tao na sunog kahoy. Masaktan ko na. Burning bush. Kalayo ginang atong Ginoo. Luke 16:5-7, worldly technique. So, muning technique na dahil sa corrupt na manager. Summoning his master's debtors, one by one he said, the first, and to sa paan, verse 7, he said to another, and how much? So, he said, 100, munang kuhaan niya, take your bill. So, mautak nga kuhaan. Gigamit niya ang iyang present situation para mapaghandaan niya ang future niya nga kinabuhi. Muna ang dapat kagipakita sa atong Ginoong Kristo nga andamang ginato ang ikaduhang kinabuhi. Kay kung dili ta mapagkatiwalaan, sa mapagkatiwalaan. Kung dili ta masaligan sa gintras sa atong Ginoo, dili kita masaligan sa pag-abot sa pan. Walang yun. We must act godly and wisely for our future destination. Amen? So kung na itong ibuhat karon, dapat mga Kristohano, bisag Sunday yun, dili kayo mag-absent. Amen? Kay kauban na. Dili na requirement sa kaluwasan, ha? Kanang mga sugo sa Ginoo na mga butang na dili requirements sa kaluwasan, pero kailangan natong buhaton kay gisugo sa atong Ginoong Diyos. Kung may usa ka butang na dili nato dumanon, iniglig nato, sunod-sunod na itong uban. The master commended that his honest manager for his shrewdness. For the sons of this world, so muna yung comment sa Ginoong Kristo. Ang Ginoong Kristo na comments. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. So ang gusto kin sa Ginoo, matod ko mga nila, pag-andaman gid nato ang pag-atubang nato sa iya. Amen? And I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth. So, kuha na giniling, itarget na sa Ginoo ang atong mga kwarta. Well, pero, kung kuha na to, tanan nga anaa ka nato. Unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Dito sa langit. So, kining atong naabot. Atong nasiran. Basta nasiran na nato, tapos ng-disciple sa uban, na-appeal nga po nato. Pag-abot ko nauna man sila, pag-abot nato sa langit, ulahin man ta, matag pa sa uban, unahan na yan. Ang kamatayon sa tao, unahan na yan. So kung naunang atong gisira, nalangit siya, sila ang mag-welcome sa ato. Amen? So that when it, yun. The Lord commended the corrupt manager tungod sa iyang action dayon sa umaabot niyang kahimtang. Action kagad. Ang gusto ni sa Ginoo, action dayon. Dilitong kuan. Mubitan lang si Peter, bisag ang batasan ni Peter na sa pabigla-bigla, pero siya ging nahimong band leader sa mga 12 apostles. Nga naman, mo-action dahil siya. Di ba? Nay parabol sa Ginoo, anay ng Ginoo nga, oy, ikaw, sunod ka na ko. Oo, masunod ko sa imo, pero ulit sa ko kay mananghid sa ko sa akong parents. Tayo sa, namatyan ko, ilubog ko sa to, ayahin ko, mubalik ko sunod sa imo. Yung dahil Ginoo nga,
ang mga patay, sila ang maglubong sa ilang patay. Ali, sunod ka na ko o ipangaral ang good news. Unsay message dito? Urgency. Urgency, nga gikuan gid sa Ginoo nga urgent gid ang pag-share nato sa iyang message. Amen? Kaya ang yawa, abdi kay ning yawa, sige suroy-suroy. Di ba? Kita sige, usay puyo-puyo lang ta. Pero ang yawa, sige suroy-suroy, nangita sa malitag. Amen? Bahala ko lang ngipon dahil na may uban nga, wala man na yung ngipon nga, liyon, ay yawa man na. Bahala ko lang ngipon, pero tukubon ka man. Gusto ko lang ngipon. Nagbaksan na yun. Kining kurap na manager na kay balong nga mo atubang ngayon siya siyang master po sa may aksyon dayon siya. Kita ang mga Kristohanon unsa may atong action in connection sa pag-atubang nato sa Ginoo. Paano ba nato gigamit ang atong God-given time, our abilities or gifts, even our money para sa kalipayan sa Ginoo? Moabot ang adlaw nga hihina na ang atong mga lawas, kusog, pangwarta, o guban pa. Walang gingon ako kanina. So karon pa lamang update kita diya sa Ginoo. Isa na ang mga activities nga buluhaton sa Ginoo nga kung kita participate kita. Balikon ko munang ang sulat ni Apostol Paul sa Philippians, sa Filipos ay ang main kiniya ay nagakalipay si Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus. Nga naman, dahil gikan pa daw sa pagpakadungog nila sa maayong balita na convert sila, hangtod nga gisulat niya gisulatan niya sila ra ang simbahan sa Europe, dito sa Europe nga kung saan nagasuporta ni Apostol Paul o sa iyang makauban sa missionary journey niya. Sumuna nga, gikan sa sinugdanan pagpakailang nato sa Ginoo, hangtod sa pagkatubang nato sa Ginoo, ang yun, nagtilaab kita. Unang gitawag nga burning bush Christian fellowship. Amen? Kaya nagadilaab man sa pagpamuha sa Ginoo, sa pakigugma sa Ginoo. Kaya moabot ang adlaw, mahina na ta. Matod pa ni Valera, kanta ni Valera, pumuti na ang buhok. Ay, no, Joey, tanong na. Dili lang maputi ang buhok. No, dili na maputi kay matanga na. Dili lang maputi ang atong mga buhok. Kung nabasa na ito ganyan sa hok, katong singipon. Katong singipon. Ang mga tikulan no, nawala mong inipon no. Mura pag magani na postiso na imbento postiso mga bagol lang. Pero sa una sa among kapanahonan sa bata-bata pa ko ang mga tigulang no, abiyod lihang kay ngipon. Ang way ngipon di pa kauso na to ang kuan. Mura ang postiso ato katulad sa mga sabihan. Pero sa una sa panahon makita nato istorya sa ko. 62 naman ko maka-istorya kay ko kay 60 mag-64 na ko kung July. So unang panahon kakakita ko kini mga ngipon nga kuan. Kanang dalag ng ipon. Anong dalag man? Gold. Anong gold ba? Bansil. Karon wala na bansil, no? Ha? Ang bawal ba? Bawal na daw. Ang bawal na di ay. Dahil na mga gold ang ipon sa anak, kasuo, matami na siguro na. So, muna ang sa unang panahon sa wala pa nakabot sa among panahon. Verse 10 to 13, our faithfulness as managers sa gipiyal nga nato sa Ginoo is a must. Kailangan yun. Kailangan yun ang faithfulness. Di ba? Matod pa sa Ginoo? Nara dahil. Ato ba sa hona? Ngalong kinahanglan kita ang faithfulness. One who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Nga, kung unsa ang gihatag mo sa Ginoo sa imo, kailangan faithful ka ana. Dili ka na maguna-una sa uban pa. Dahil mo na ang gipiya sa Ginoo sa imo dahil yun lang ang kakayahan mo. Amen? Yun lang ang kakayahan mo. Dili ka tagaan sa Ginoo basta dili mo kaya. So sa unsa may naa sa imo, kailangan faithful ka na nga imong
trabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. So, maningingahon, one who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you to you the true riches? If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two master. So, specify na sa Ginoo, ang unang-una, ang pira din ang kwarta din Dahil, kung naging two masters, o sa maning two masters, money and God. For either, he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So, mga prinsipyo sa Ginoo. Kung dalawang tani sa general na principle, di pwede nga duha ang amo mo. Di pwede nga duha ang simbahan mo. Dahil bako nung isa ka simbahan mo, di ka yan. Di pwede nga duha ang kuan mo. Mag-rival gina siya. Money, ang God lang din siya ang ibutang. So, grabing influensya ginang money, no? Grabing influensya ang money. Dahil gani kung matanaw natin na sa mga vlog sa politics, na na mga senador, na mga congressman nga grabe ilang kuan, pero pag natapalan na daw, itapalan daw 1 billion na nahilong. Ako tinuod na sa ka. Pwede siguro kayo, takot na ko ng kwarta. The parable of the talents are faithful sila kung unsa lang ang anaa sa kanila. So, tanaw na to karon ang parable sa talento. Kining talento, kahit anumang nasa atin nagihatag sa Ginoo. Faithful sila, nagkalain-lain, o halaga ang gihatag sa ila, pero faithful sila sa gihatag sa ila. Matod pa rin for it will be like a man going on a journey. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, who called his servants and entrusted to them his property. To the one, he gave 5 talents. Nanong dili man parehas. Pero ang tubag niyan dito sa unahan, ang tubag sa Ginoo mo ora, bisag dili parehas. Matod pa sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Enter into my joy. So tanan mo yung tubag niya. Pero lahi-lahi ba yan Dapat unta lamang ang dakong tubo. Pero wala, parehas sa Ginoo. Dahil yun lang ang ihatag niya, yun yung ang kakayanan sa iyang ihatagan. To the one, he gave 5 talents to the one, at to the two, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Amen? According to his own ability. Kung unsa ang abilidad nga gihatag sa imo sa Ginoo, maorasan na ang ihatag niya nga give sa imo. Kay dili mo na kaya kung masobrahan. Muna nga, dili nato tan-aw ng uban, kung unsa ang gifting nila, tan-aw nato mind our own business. Amen? Mind our own business. Matod pa din then he went away. He who had received the 5 talents went at once, Ritso dayon, and traded with them. And he made 5 talents more. 100% ang tubo. Amen? So also he who had the 2 talents made 2 talents more. Nanay ng kaibahan. But he who received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, dugay nga panahon yun, after a long time, the master of the servants came and settled accounts with them. So, din nga, settle account na. And he who received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more. Say, Master, you delivered to me 5 talents here. I have made 5 talents more. Saying to the master, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. So, sa kanin joy sa atong Ginoo, no? The joy of the Lord is my strength mo ba na? Or mo ba na, no? The joy of the Lord is my strength. Kabalo ka na, no?
The joy of is my strength. Makaraan na ang kanta. Ano mo ka, nawala na. Enter into the joy of your master. And I said also, who had the 2 talents came forward, saying, Master, you have delivered to me 2 talents here. I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. So parehas lang yun. Parehas lang ang pagtagad sa Ginoo dahil ang tanaw sa Ginoo ay sa ilang kakayahan. Dili sa ilang ginansya, kung dili sa ilang kakayahan. Paano nila gitrabaho ang give nga anaa kanila para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Naay mga tao nga bright kayo. Naay mga tao nga maayo diskarte. Pero katong dili mao niya give na masay tanan man ta gifted man ta. Di man kita magkulang. Amen? Dahil mamana mubitaw ng gingon ni Apostol Paul sa Korinto nga ang uban kaya ang iyang simbahan ang katawhan sa Ginoo na ay murag dalunggan, na ay murag mga mata, mga tiil, mga kamot. Kay kung pulos ng kamot wala na. Murag naisalita nga horror sa una nga katong kamot lang kalakaw-lakaw. Kita ang mga tiil sa Ginoo, kita ang mga kamot sa Ginoo, kita ang baba sa Ginoo na nagkalain-lain tag function. Nga kung mahiusan yun nga nagkalain-lain function, mulampok yun ang katawan sa Ginoo. Muna ngayon na siya nga, kung masakitan ang isa ka part sa body, halimbawa si ninyo, dapat i-encourage siya, dili kay lukmoko nito siya, kay mapiktuhan ang tanan. Amen? Di ba kung kanang singalan na kung mapi ang imong kamingki, apektado mga tanan. Sakit, randang tanan, maugya po na. So muna ang tanaw sa Ginoo, according kung unsa ang naa sa ato, dapat yung fitful ta. Gamay man kini o managong fitful ta sa pagtrabaho ni Ana. Muna nga, matod pa ni, istorya ko na matod pa ni Pastor Lim sa una, akong kauban sa accountability nga matod pa niya. Naging pastor siguro nga, ang ihatag sa iya, 50 lang ka mga membro. Diyan naging kutob, kay mora na ang kakayahan niya. Napoy mga pastor nga, tag 1,000, 5,000, kaya nilang magkuhan. Dumala niya na. Ang ipangita sa Ginoo, faithful ka sa gipiyal niya kanimo. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. He also had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. So giuli lang niya, walay tubo. Kaya naman, itago niya. Amen? Na ay mga bagong Kristohanon, kaya tago ilang kaulo sila sa ilang kuan, sa ilang gift. Dili dapat munia ang kuan sa Ginoo. Ayaw itago ang imong gift. Gamitan na, kanihatag sa Ginoo, gamitan na para sa kahimayaan sa Ginoo. Dahil kung itago mo na, murang ikahiya mo ang gihatag sa imo sa Ginoo. Kaya itago mo man. Munang nasuko ang Ginoo. Verse 26. Giuli na ang wala niyang gi-trade, wala niya padaghan na talent sa iya. Giuli niya sa iyang master, dapat okay ra kaya nakauli ang puhunan. Balag walay ginansya, pero suko ang master. 26. But his master answered him, You wicked and slothful servant. Ano siya nang slothful? Tapulan. Wala gitapulan, no? Wala gitapulan sa Kristohanon. Amen? Kaya ang tapulan, dili pa kanon. Ibig sabihin, patyong yun ang tapulan ng Kristohanon. Muna nga mga batanon, yun sa morning boss, panglabagin mo, panghugas sa plato. Sa pananguban, panglimpyo mo. Kaya kung dili mo pang manlimpyo, patyong din mo sa Ginoo. Muna ingon niya, patyon, ayaw pakana ang mga tapulan. Kay tapulan man. Dinhi matod pa sa Ginoo,
wicked and slothful servant, you know that I reap where I have not sowed, and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money in the bankers. Bisag ibutang mo lang sa bangko dahil mutumog yapon para gamay. So dili makita nato nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo na nay bangko di ay. Dili lang pareha sa ato karon nga bangko gyud nga kuan mga high-tech nga bangko. Nanay bangko sa ila. You ought to invest in my money with the bankers, and at my coming I should have received. Makadawat ako sa tubo. What was my own with interest? Sumugin na mga igsoon. Ang gihatag sa Ginoo sa ato, gamiton nato para sa interes sa Ginoo. Amen? So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. So gikuanan nun siya. For to everyone who has verse 29, for to everyone who has will more be given. And he will have an abundance. Abundansya pa nun siya. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Sumunang kuan sa Ginoo. Imbis wala na noon, kay di man ka, waman niya gamita, tinuol gina, kay kung natay talent, tapos dili na to i-exercise atong talent, kadugayan, malimtan na to. Amen? Malimtan na to. Pero kitang tanan, ang talent ginato, kitang tanan na talent na musyer sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. O amusyer sa atong pagtuo. Bisang dilita will bear sa atong pagtuo lang testimony. Sa atong pagtuo, o sa atong Ginoong sa Kristo dayon, sa atong Ginoong Diyos, kung paano kita gi-transform. Kay nabuutan kita. Sa una, badlungon ka ita, pero nang gi-transform kita sa Ginoo, nagpa-transform santa sa Ginoo, nagpa-convicta sa Espiritu Santo, nabuutan kita. Amen? Amen, Col? Yan, amen. So, muna nga, pangyod. Verse 30, and cast the worldly servant in the outer darkness. So, hindi ka makita na ito, kung sa bang outer darkness. Matod pa rin in that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Maunin hulagway sa impyerno. Simpat na bayan niya. Pero wala'y gibuhat. Gilabay sa impyerno. So, di kita magtsamba-tsamba. Amen? Wala'y tsamba-tsamba yun. Matod pa ni Apostle Paul, moreover, it is required of his stewards that they be found trustworthy. Trustworthy. So, okay kayo ang bagong gibaptizo, dahil nagilang mga ko, ano? Mapapilo, mapapadayon din mo. Kaya nag-ingon na bang Ginoo nga, kung buutan ka sa pagsugod, tapos to ka na tumoy, nagbinuwa ka, nagsala ka, mapapas to imong kuan nga binuhatan ka maayo. Kung maayo ka sa sinugdanan, kung daotan ka sa sinugdanan tapos pag-abot sa tumoy, mapapas tong daotan ug maluwas ka. Yun na anak kag gracious ang Ginoo. Pero dili kita palikod ko kaya di kita magtsamba-tsamba. Amen? Wala kita tsamba-tsamba. So makita man na nato ang example ato katong rich man, katong tao nga nabayuban sa cross ng Kalbaryo. Praise God. Ganahan ang inyong mga mama anak. Miko, James, Samuel, ganahan yung mga magpapaanak pag yun. Kay walay mama o papa, basta mga Kristohanon nga mama magpapa. walay mama o papa nga Kristohanon nga mo babag sa iyang anak nga gustong mutuol kayo o tinud-anay din sa Ginoo. Amen? So, So, nakita natin din nga ang atong faithfulness lang yun ang kailangan. Faithfulness sa gihatag sa Ginoo sa ato, sa gisugo sa Ginoo sa ato. Faithfulness lang yun para makadukta sa well done, good and faithful servant. O matilawan dahil na ito ang tuman o ang tunay na joy sa atong Ginoong Diyos. Enter into my joy. 14 to 15. Wise use of God-given money is a must. Kinahanglan kayo.
The Pharisees were lovers of money. So isa sa mga audience sa atong Ginoo sa Kristo, ang mga Pariseo nga in love kay sila sa money. Lovers of money. Heard all these things and they ridiculed him. Nadunggan niya ang parabol nga istorya sa atong Ginoo sa Kristo ug nasabtan nila pag-ayo. So munang gitamay nila, ridicule, gitamay nila o pugal-pugalan ang atong Ginoo sa Kristo. O ang tubag sa atong Ginoo sa Kristo, and he said to them, you are those who justify yourselves before men. O mahilig justification. But God knows your hearts, for what is exalted among men is an abomination in the sight of God. So daghan kayo mga kwartaan nga ang ilang kwarta, ilang ipakita gyud kay para mapurihan sila, ma-exalt sila sa katawhan sa kalibutan. Mo nang ingon ng Ginoo nga dili na mao abomination na sa akong atubangan. Ang inyong naa sa inyo gamita para sa akong kahimayaan. Amen? Amen. Listen to learn. So, tinatas listen. Wala sa taga sa panani, estudyante James, no? James Albius, no? Listen to learn. Number 1. Our God commanded us as His managers or stewards na invest yun nato para sa iyang advantage, para sa iyang kahimayaan, ang iyang gipiyang ngari kanato. Bisag ang atong kagwapo o kagwapa, ayaw mo kanang sa ako, hindi ko gwapo. Atong pagkagwapo o kagwapa, invest para sa Ginoo, kahimayaan sa Ginoo. Dahil na baling kalibutan kay pag dili ka gani gwapa o gwapo mo, di kay sila ga dool gyud. Di presto mga gwapo mga gwapa dia, dool gyud sila. So increase nato para sa Ginoo. Kato dili kay gwapo o gwapa, lahi na lang nga style. Lahi lang style nga ma-attract ang kuan kalibutan. Gwapo sa tingog pero di kay gwapo o gwapa, ma-attract gyapon sila. Bawi na gyapon. Muna lagi nga kanya-kanya. Invest ginato para sa Ginoo. Muna yung gwapong investment. Kay mato pa sa atong Ginoo sa Kristo to Apostle Peter, dili ni makawat sa uban. O kini ay giprotektahan sa Ginoo, pinaagi ra gyapon sa atong pagtuo kaniya. Munang atong pagtuo kaniya ipaligong ginato kanunay para dili madaot ang atong investment sa Ginoo ngadto sa langit. Amen? Pag atubang nato sa iya, ma-withdraw na nato, reward na dayon. Ikadua, seryosohon gyud nato ang pagpangandam ang nalapit nga pag-atubang nato sa Ginoo. Pinaagi sa unsa may sa ato mao gyud pagpalig-on sa gingharian sa atong Ginoo Dios. Lokal nga simbahan sa atong Ginoo Dios kita. O ang ikatulo, be faithful manager sa Ginoo. Wala kitay kapilian. Mura gina mahimong faithful ta. Kaya kung dili ta faithful, kabaluta. Basig ilabay ta sa darkness na lugar. Amen? Pero pagkatimanan na ito, narin mga kuha nga, basta ikaw ay nahiusa kay Jesus Christ, to those who are in Christ Jesus, united in Jesus Christ, there is now no condemnation. Mura ginagyon. Pero ipakita nato sa atong adlaw-adlaw nga sinultihan, adlaw-adlaw nga minuhatan sa atong mga batasan. Amen? Para sure kita. Laing kwan si stewardship. Stewardship is the use of God-given resources for the accomplishment of God-given goals. Matod pa ni Ron Blow, master your money. Ron Blow. Sumuni, naatay mga resources, dili lang para sa ato, kundi para gayod sa accomplishment. Ano sa accomplishment? Katugunan sa Tagalog. Napilain. Basta accomplishment. God-given goals. When God increases our blessings, so maning usay lisod kayo niyo, kay usay kalimtan na na natong Ginoo basta daghan ng blessing. Maning kinsa bay nagsultihan eh. When God increases our blessings, it is not a reward, but a call to do greater things as worthy tenants of His vineyard. Don't simply thank God that you have much while others have little. Thank Him because He has chosen you to be, basahon nato,
blessings to others. Amen? So blessing kayo na, oy. Nga nakag-iimbita tapos walay pamasihan ni mo siya. Pa-snakon pa ni mo siya. Blessing kayo na. Munang makadaog kagid o kuan, makadaog kagid makamahi mo kagid friends para sa Ginoo. Amen? Dahil ipa-snack mo pa siya. Sa sunod, di na ito magpaimbita. Domingo na, Sister Marisa, ito na ta. Kay, walang labi na, kung dyan ay pagkauman ang Jollibee o ano, magtunang. Siguro mga pila lang ka Domingo, ayaw na na yung kanara. Di ba? Kaya kung maana doon yan, hindi mo na pa-isnako, wala na naglabagslay, wala na mo bansang. Kinaanad na. So, ano lagi na? Ang atong naa sa atong karon ngay gihatag sa Ginoo atong gamiton para sa expansion sa atong Ginoong Dios. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Praise God. Welcome. So, manindog ta mga igsoon. Manindog ta og awitan sa nato ang atong Ginoo. Praise God. Maglaong dati. Kagasinugdanan, Jess. Ayan. Praise. Ihagkain mo lang, isali ko ang tanan, kay ikaw lamang, Jesus, ang gamhalan o tagos, sa kasing-kasing ko. Kalinaw ka, Ginoo, umpisa sa mga kagulaanan, ikaw ang kalipay ko. Paglaom ka, kayuhan ka, sa kinabuhi ko, kaubayan ka. Paglaom ka, O Diyos, gamhanan ka, sa tanang paghatos ko, kalingon ka, O Diyos, paglaom ka. Isa sa pasulay, Jesus na pabilin ka, maglilumanon sa imulo, nanilig mo kami biyahan, sa kasing-kasing ko, kalibay ka, Ginoo, sinumaniwag ka na, dito sa krus ng Kalbaryo, paglaom. Paglaom ka, kayuhan ka, sa kinabuhi ko, kaubayan ka. Paglaom ka, O Diyos, gamhanan ka, sa kailang paghantos ko, galingon ka. Paglaom ka, kayuhan ka, sa kinabuhi ko, kaubayan ka. Paglaom ka, O Diyos, gamhanan ka, sa kailang paghatos ko, galingon ka. O Diyos, paglaom ka. Lord God, ikaw ang among paglaom, Ginoo, sa tanan, O Lord God, ikaw ang among paglaom, O Lord God, dahil sa tanan nga among panginahanglan, Panginoon, ikaw man ang nagahatag ini, O Lord God. You have provided us, O Lord God, sa tanan na among mga panginahanglan, O Lord God. Even sa among giftings, Panginoon,
para mag-expand ang imong kingdom, O Lord God, maligon ang imong mga katawhan, Panginoon. Ikaw gihapon Ginoo ang nag-provide ini kanamo, O Lord God. Salamat kay Ginoo sa mga kaigsuonan sa BBCF, O Lord God, nga sila gayon Ginoo padayon, O Lord God, nga anaa ka Ginoo, nagatabang ka namo sa unsa mang sitwasyon sa among kinabuhi, O Lord God. Nagaampo ako Ginoo, Lord God, nga kanamong tanan Ginoo. Make us a channel of blessings, especially spiritual blessings, O Lord God, ngadto sa uban Panginoon. Nang aniha ka namo, O Lord God, nga imong mga gasa Panginoon. Lord, ay maggamit kayo namo kini Ginoo para sa kahimayaan sa imong pangalan, O Diyos. Empower us always, Panginoon, sa kada adlaw sa among kinabuhi, O Lord God. Nga mahimo mo kaming kalipayan, O Lord God, nga imong mga nakamahan. Salamat kay Ginoo sa bawat isa nga ania karon dinhi, O Lord God. Salamat Ginoo sa ilang oras sa tanan Ginoo, Lord God, nga ilang gihatag Panginoon para sama-sama ka namong simbahon, padayon ka simbahon, O Lord God. Nagaampo ako Ginoo, empower always us, O Lord God, to be your witness Panginoon ngadto sa among mga kasilinganan, ngadto sa mga tao, Lord God, nga among maimpluwensyahan Panginoon para gihapon Ginoo sa imong kahimayaan, O Lord God. Gamita ang bawat imong kaanakan amahan dinhi sa Burning Bush Christian Fellowship, O Lord God, nga kada adlaw Ginoo sa kalangitan maghudya ka Panginoon tungod kay naay mga bagong naabot, O Lord God, o na-encourage man na nagluya na nga mga Kristohan, Panginoon, nga nakabalik na lingkod, O Lord God, sa imong gingharian, Amahan. Salamat kay Ginoo, salamat kay O Diyos. Nagaampo ako Ginoo, Lord God, sa mga kauban namo Ginoo nga wala dinhi, O Lord God, si Dave Panginoon nga gihilantan, O Lord God. I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, ipadaloy mo po Ginoo ang imong kagalingan, O Lord God, instant healing, Amahan, milagro Ginoo. Nga si Dave Panginoon, Lord God, mawala ang hinanang Ginoo sa iyang lawas sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. Si Daryl Ginoo, nga malapit na, na siya kabuwanan, O Lord God, nga siya mga anak, Ginoo, we pray, Father God, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray and we pray, Father God, Lord God, nga hikabang tiyan ni Daryl Panginoon, nga mga anak na siya karon si Manahaw, Lord God, o ang iyang kapanganakan maayos Panginoon, normal, O Lord God, dahil sa imong tabang, dahil sa imong milagro Ginoo kay Daryl o kay Jean Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus mighty name. Salamat Ginoo, dahil kung unsa man ang among panginahanglan, ana ka kanunay Ginoo, among matawagan, O Lord God, o kandang ko sa Ginoo nga mag-intervene Panginoon sa among tanan nga panginahanglan, O Diyos. Salamat Ginoo, Lord God, panalangini ang matag usa nga anya karon dinhi, O Lord God. Open the windows of your heavens as you promised Panginoon, and for also much blessing, O Lord God, sa imong kanakan sa Burning Bush Christian Fellowship, O Lord God, para sa imong kahimayaan, Panginoon. Salamat kayo, Mahan. Salamat kayo, Diyos. Sa iyo po ang lahat mapurit pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus o ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen and amen and amen.